Panibagong araw na naman, ready na kami ng mga dadalhin namin. Pupunta kami ngayon ng bukid kasi yung bukid namin doon hindi na nabibisita ng aking lolo. Kaya umuwi ako at kami ang pagbibisita doon. Yan nga pala yung dalawa kong tropa na napakasipag niyan. Pag nauwi ako, palagi silang nasa bahay. Kaya sama-sama kami kung saan man ako magpunta. Palagi silang nakasunod. Kaya pag nauwi ako, sila palagi kong kasama. Duman nga pala kami sa isang sikat na lugar. Siguro yung iba alam nyo na yun kung saan yun. Sa ganda ng lugar, isa lang ang mahihiling ko. Sana mapanatili natin ang kalinisan. Yun lang. So yun nga, pataas na kami at bigla kaming huminto kasi yung dala namin pusit ay nahulog. Hindi ko na nga yung nabidyoan na masyado kasi nagmamadali na ako maibalik yun. So dahil nahulog nga yung pusit, hindi ko na masyadong nabidyoan kasi nagmamadali na akong kunin yun. Okay. Baka madumihan pa. Hindi naman siya nahulog na yung talagang nagiwahiwalay. Meron naman siyang plastic na pangalawang plastic. Yun, diretso na kami. Dumana naman kami sa isang napakagandang tulay at sa baba ang napakalinaw na ilog. Napakasarap nga pala dyan maligo. Sobrang lamig at napakalinis pa. Nandito na nga po pala kami sa aming bukid. Ang kagandahan ng aming bukid kasi nasa gilid lang po siya ng kalsada. Pati yung kubo namin dyan nasa gilid lang ng kalsada. Yun, naiwan nga po pala dyan yung tricycle ng aking lolo. At sinalubong nga po pala kami dyan ni Mingming kasi gutom na daw siya. Hindi na daw siya kumakain ilang araw na kaya sinalubong niya kami. Akala niya may dala kaming pagkain sa kanya. So yun nga, wala naman kaming dala. Ang dala lang namin bigas. Kaya magsasaing pa kami. Konting hintay lang, Mingming, makakakain ka din. Yan na nga po pala, nasa loob na kami ng kubo ng aking lolo. Napakakalat na at sira-sira na yung ibang parte ng kubo. At pumasok nga po kami dyan sa may likod. Madumi na, sobrang ng dumi. Dami ng dahon. Saka sira na yung ibang lalagyan ng baboy, kulungan ng baboy, sira na. Pero malulusog pa naman sila kahit bira lang sila mabisita. Hindi, joke lang. Every umaga at saka hapon, pumupunta dyan ang tito ko para pakainin ng baboy. Yun lang ang ginagawa nila. Hindi na din naasikaso nila dyan kasi may mga trabaho din, may mga ibang inaasikaso din. Sinimulan na nga po pala namin maglinis dyan, matanggal man lang yung ibang mga dahon. Magsasayang na nga din po pala kami dyan kasi anong oras na kailangan namin magluto at para madami din kaming magawa dyan. Nililinisan ng isa kong tropa yung mga kaldero, kawali kasi napakadumi na. Dami ng kalawang, halatang hindi na nagagamit kasi nga hindi na nakakapunta dyan ang lolo ko. So yung mga gamit na pangsaing hindi na nagagamit kaya yun, madami ng kalawang, madumi na. Habang nililinisan ng isa kong tropa yung mga kaldero, yung isa naman ay naglakad-lakad na titingin-tingin sa kagubatan kung ano ang pwedeng maisahog doon sa pusit na gulay. Pumunta nga po pala kami doon sa kabila para manguha ng nyog kasi wala kaming pang gata doon sa aming lulutuin na pusit. Madami din po pala ditong pinya kaya may mga prutas din na makakain at hindi ka talaga magugutom. Sabi ko nga, basta may bigas ka lang, makukuha mo na lang ang pang-ulam dito. Madami dito pwedeng iulam. Madami dito pwedeng iulam. May mga manok, may baboy, charot. Hindi naman yung pwede kasi malaki. Sa bukid, madaming yung mga tinatawag na mga animal na gala. Tulad ng baboy ramo. Galang yung manok, dinosaur, may buhaya, may dragon, may elepante, may kangaroo, zebra. Madami kang pwedeng kainin dito. May kambing. Nakakuha na nga po pala kami dyan ng nyog na panggata sa pusit. Binabalatan na ng tropa ko sa bukid, basta alam mo at marunong ka kung ano ang pwedeng kainin at hindi, makakasurvive ka. Siguradong presko pa ang mga kinakain mo. So yun nga, naghanap na kami ng tropa ko ng pinya na dessert man lang na pwedeng kainin pagkatapos namin mananghalian. At yun, may nakuha kaming hinog na. Kaso may konting kinainan ng ibon pero pwede pa naman yun. Kaya yun, kinuha namin. Dalawa nga po pala ang nakuha namin dyan. Hi guys, andito kami sa bukid. Ayun, naglilinis ako ng takip tsaka mga kaldero para malutuan namin. Tinuruan nga po pala tayo dyan kung paano maglinis ng mga kaldero na hindi na nagamit, yung may mga kalawang na yun. Tinuro sa atin, may tropa kong isa. Yun. Gamit itong steel wheel natin. Hindi
Ganyan lang ng malakas. Tapos, ganyan mo lang. Oh. Tingnan yung resulta. Hey! Tingnan nyo guys, oh. Eh. Hey! At nagsaing na nga din po kami dyan at dyan na din kami kumuha ng tubig kasi malinis yan. Galing po yan sa Angat Dam yung tubig na yan kaya sobrang linis po niya. Dyan na kami kumuha ng pangsabaw sa bigas. At napaka-presko niyan, puno-puno ng mineral. Pagkatapos ng ilang ulit na paghugas ng bigas, yun, ilalagay na namin siya doon sa apoy para maluto na. Yung lutuan nga po pala, ginawa lang namin at improvise kasi yung lutuan sa loob ng kubo ay sira na. Pinaliguan na nga din po namin dyan yung mga baboy kasi naiinitan na sila at nauuhaw na din. Magkakayod na nga din dyan ng nyog yung tropa ko kasi para daw maluto na din yung pusit. Yung lutuan nga po pala sa loob, inayos ko na din. Kaya inayos ko na din kasi parang uulan, dumilim yung langit. Sa loob na kami ng kubo nagluto kasi ilang minuto lang dyan, bumuhos na ang malakas na ulan. At yun nga, nilagay na namin yung pusit kasi kumukulo na yung gata. Antayin lang namin yan na kumulo at maluto yung pusit. Tapos hanggang sa sipsipin ng pusit ang gata. Yung magmamantika siya. Yun na nga, umulan na dyan ng malakas. Pag ganyan ang panahon na malakas ang ulan at nasa kubo ka, nasa bukid ka, masarap ng pakiramdam yun para wala kang iniisip, matutulog ka na lang. So, pakikinggan mo ang buhos ng ulan, nare-relax ka, wala kang ibang iniisip. Ramdam mo ang malamig na hangin habang umuulan at pinagmamasdan mo ang bawat patak ng ulan sa paligid mo at sa bubong ng kubo nyo habang nakikinig ng radyo or ganito, nagluluto ka ng masarap na ulam. So yun nga, tapos na kayo magluto at masyado na kaming gutom kaya kumain na kami dyan. Si Junie nga pala dyan ang unang kumuha kasi siya daw ang magja-judge kung okay naman ang luto ko. Yun, nagmantika na yan dyan kaya sobrang bango na yan at sobrang sarap. Sa unang subo niya, yun, nakalimutan niya na kung anong pangalan niya. Pangalawang subo, yun, nagka-amnesia na siya. At ito naman yung isa. Nanginginig na kamay ko, gutom na. Sarap. Ang init. So, kain na muna kami. Bye-bye.